So, Doc, when you say na ito po yung isa sa mga binibigay, usually po ano yung sakit mo sa mata mo? I mean, ano po yung sakit? TB, tuberculosis. Are there any other illnesses na yan po ang gamot or sa tuberculosis lang po yan? Yes. So, pag sinabi natin yes po, yes, no, pag sinabi nating tuberculosis, no, so ang karaniwan nating naiisip yung baga, no, yung ating lungs, no, pero hindi lang yung baga ang maaaring apektuhan ng TB, no, so ang TB pwede din siya kumalat sa brain, no, yung tinatawag natin na TB meningitis, no. Meron din pong TB sa buto, no, at sa ibang parte ng katawan, no. So itong mga gamot natin, no, kabilang yung ethambutol, no, kasi siya ang gamot sa TB, no, regardless no kung anong organ yung involved, no. So kasama siya sa mga binibigay na gamot. Okay. So sa listahan hindi Doc, pwedeng mawala, Attorney Not. Ayan, sige po. Go, Attorney, Yes. I'm sorry. Go ahead po. No, it's okay. So, tutubukin ko yung sinabi po ni Doc, no, na, okay, it's a medicine for a different kind of illness, that's tuberculosis, but then meron pong masama po na parang consequence if you use it. So, Doc, ano po yung relationship nung gamot doon po sa consequent na sakit sa mata? Paano po nagkakaroon po ng sakit sa mata dahil po sa pag-inom or sa paggamit ng ethambutol? Very good question, Attorney. Okay. Very good. So, very Thank you. good question nga, Thank Attorney, no? So, itong mga gamot nito, no, meron silang halaga, no? So, ang halaga nitong mga gamot na to ay ginagamit natin sila as treatment, no? So, para mapuksa natin yung mycobacterium, no, yung nagkukos ng TB, no. Pero no, meron tong mga gamot na ito na mga adverse effect ang tawag namin, no. So pwede siya, no, so makaapekto sa mata, no, in particular sa optic nerve, no. Hindi siya madalas no, na nagre-resolve, no, pero pwede niyang maapektuhan, no, yung optic nerve, no. So hindi lang yung mikrobyo nung mycobacterium na nagkukos ng tuberculosis ang pwede niyang maapektuhan. No? Unfortunately, no, yung optic nerve natin is pwede ring maapektuhan nitong gamot na to, no? At yun yung tinatawag natin na ethambutol-induced toxic optic neuropathy, no? So toxic, no, kasi drug-induced siya. No? So, yung gamot, siya ang nag-cause ng hindi inaasahang effect. No? Kaya yun ang tinatawag natin na adverse effect. Okay. Okay. Miss Annie, parang nakakatakot, no? Kasi, parang, di ba? May TB ka, pagkatapos uminom ka nito, ginagamot mo yung TB, pero may effect naman pala doon sa mata mo, maapektuhan yung optic nerve. Pero mayroon sinasabi si Doc, may adverse effect. Pwede, hindi naman madalas, pero pwedeng maapektuhan yung optic nerve mo. Pwede ba yung Doc na sabihin na, pwede kaya itong hindi gamot na ito, mag-iba ng gamot para hindi maapektuhan yung optic nerve? Mayroon bang ganun, Doc? Sorry, Doc, ha? Nangangahas ako. Sorry, correct me na lang po. Sige, go ahead, please. Thank you. Miss Annie, no? Unfortunately, no, yung mga gamot natin sa TB, no, yung ginagamit natin sa TB, no, yan na yung mga gamot na yan, years na yun, no? And sila yung patunayan na nakakatulong para mapuksa yung mikrobyo, no, ng tuberculosis, no? So, ang recommended, no, is yung mga gamot na yan, no? Pero kung magkakaroon ka ng signs, no, dun sa mata na hindi natin inaasahan, no, pwede nating ihinto yung gamot na yan, no? Pero ang recommended pa rin na gamot para mapuksa, no, kasi alam naman natin, no, yung burden ng tuberculosis sa ating bansa, no, yung mga ibang bansa is mababa na yung chance yung occurrence nila ng TB, no, pero dito sa ating bansa meron pa rin tayong tuberculosis, no. So ang
pagpuksa talaga, no, kasama yung gamot na yon, no. Pero kung sa hindi inaasahang pagkakataon magkakaroon ka ng side effect, then kailangan itong malaman ng doktor mo, no, para mapalitan siya agad ng gamot, no. Unfortunately, yung mga pinapalit na gamot, no, hindi talaga sila yung first line na recommended para mapuksa, no, yung tuberculosis. Okay, Attorney Dot, bago ko ibalik sa inyo si Doc Mark, pag naapektuhan yung optic nerve ko doon sa pag-inom ng gamot na yon sa TB, Doc, alin ang mas madaling gamutin? Yung TB o yung optic nerve na maapektuhan nung pag-inom ng gamot na yan? Ang treatment, no, pagka nagkakaroon ka ng signs ng ethambutol-induced optic neuropathy is agaran, no. Kailangan mahinto yung gamot, no. Ang optic nerve, hindi na siya masyadong nakakapag-recover, no. So pagka malala ang damage sa optic nerve, no, madalas mahirap ito ma-reverse, no. Kaya importante ma-recognize natin ng maaga yung mga signs, no. Good question, no. Kasi yung TB, no, systemic to, no. So pwede itong maging life-threatening, no. Lalo na sa mga pasyente natin na may mga CNS or yung central nervous system TB, no, yung may mga TB meningitis, no. Kung ihinto tong gamot na to, no, sa mga pasyenteng may ganong sitwasyon, no, maaaring hindi nila ika-survive, no. Maaaring maapektuhan yung recovery, yung overall recovery nila kung ihinto yung gamot, no. So mahirap, no, para sa mga doctors kasi tinitimbang nila yung importance ng pagbibigay ng gamot, no, para mapuksa yung TB. At the same time, no, kailangan malaman ng hindi lang ng lahat ng mga doctors, no, kundi lahat din ng mga pasyenteng nakaka-receive ng treatment, no, na may hindi inaasahang side effect, no, or adverse effect yung gamot. Yun pala yun, Attorney. Attorney, sige. Attorney Yes. Doc Mark, si Attorney Dot, may mga dagdag na katanungan. Go ahead, please. Thank you, Doc. Yes, Miss Annie. Okay, Miss Annie, parang ang hirap, no? Kasi Diba? gamot siya Yeah. para sa isang sakit, tapos pwede ka magkasakit. So siguro para na lang sa ating mga nakikinig sa atin, tsaka mga nanonood po sa atin, mag-ingat po kayo kasi sometimes, no, di ba, Doc, some people, hindi na po sila pumupunta sa doktor. Alam nila na sakit ito sa TB. Ito inumin mo to. Ginamot ko ito nung ako'y may sakit ng TB. Ito inumin mo. Na hindi sila nakakakuha ng tamang instructions mula po sa isang mahusay or yung nakakaalam talaga na doktor. Ganito lang ha, inumin mo to ilang beses lang sa isang araw, titigil ka na after ganyan-ganyan. Kung dire-diretso mo, di lalo ka talagang candidate. Pero Doc, how would you know, no, if you are already a candidate na meron na pong nangyari po dun sa inyong optic nerve? How would you know? Ano po yung mga symptoms na pwede pong or dapat nabantayan ng mga patients po na nagte-take po ng ethambutol? Yan, sige po, Doc. Para ma-warningan po natin sila. Yes, no, kaya nire-recommend po, no, ng mga doktor sa mata, no, na kapag ikaw ay nag-undergo ng treatment sa tuberculosis, no, importante, no, na kahit bago mag-start or during the start of treatment, no, ma-test ang iyong mga mata, no. So ito yung tinatawag natin na baseline eye examination, no. So magkakaroon ng idea yung doktor mo, no, with regards dun sa function ng mga mata mo, no. So weeks, no, kasi months ang gamutan sa TB no. So as weeks goes by, no, kung ikaw ay magde-develop ng mga sintomas, no, ang sintomas dito, Attorney Dot, is lumalabo yung mata, no. So pwede, no, na yung color vision mo is affected, no. So mapapansin mo na parang medyo iba din ng konti yung tingin, yung pagka-recognize mo sa mga color, no. Pero ang number one symptoms dito is mapapansin nila na lumalabo ang kanilang mga mata, no. So during the course of the treatment, no, pagka ikaw ay naka-develop ng mga ganitong sintomas, no, maganda na makita ka agad ng ophthalmologist mo, no, ng doktor sa mata.
Okay. So, okay. Ang sinabi po ni Doc, para po sa mga nagte-take po nitong gamot na to, ethambutol. Kung meron po kayong blurry vision, medyo malabo na po. Malabo na yung pagtingin po ninyo. Pagkatapos po, ano pa? Ano pa yung sinabi po ninyo, Doc? Dalawa po yun blurry vision. Yes. And yung color vision mo is maapektuhan din. Ayun. So, kunwari, ang tingin ninyo sa blue, green. Oops, teka, may problema ka na. Kasi ang tingin mo dun sa kulay blue ay kulay green, di ba? Okay. Now, Doc, seriously. Madalas sa mga po ba? Apo. Ang go ahead. Ang kulay is pula, no? Parang yung tingin nila sa pula is medyo mas lighter, no? So, madalas red or green yung na color. Naku. Ayun. Ganon. Yung Christmas colors. Okay. Yes, no? Sige. Pero karamihan ng pasyente, incomplete nila is malabo ang kanilang paningin. Okay. Yes, so blurry vision. Okay. Doc, question. So, marami pong nanonood po sa atin. Iba-iba pong age yan. Merong matanda, merong bata. Meron po ba, Doc, na certain groups na mas high risk po na magkaroon po ng sakit na to, na, maapektuhan yung kanyang optic nerve dahil po sa pag-inom ng gamot? Halimbawa po, mas may chance po ba na ang matatanda or buntis ay magkaroon po ng ganyan na sakit? Go ahead po. So, yung mga pasyente natin na mababa yung kanilang immune system, risk, marapasi mas may chance na makadevelop ng toxicity, kasi yung nutrition nila is bagsak na, at saka yung immune system nila is bagsak na rin, So madalas ito yung may mga pasyente natin na may mga maraming sakit, kagaya kung meron kang HIV, yung immune system mo is mahina, prone ka na mag-develop ng mga iba't ibang sakit, So yung epekto ng gamot sa mata is madalas mas mataas yung risk, sa mga mas mahina yung kanilang immune system. Okay. Ayan. So, very clear. Miss Annie, para hindi ka... Well, Miss Annie, from the very beginning siguro, ang una mong gawin, iwasan mo magkaroon ng tuberculosis. Hindi ba? Correct. Kasi, syempre, pag may tuberculosis ka, kailangan mong inumin yung gamot na yan. Pero, kung talaga nagtitb ka na, at saka nandun ka sa high risk, matanda ka na, o kaya naman ay meron kang mga iba't ibang sakit, combination ng mga sakit, okay? Then, you really have to consult with a doctor and follow closely yung kanyang mga directions as to how to take the medicine. Magsusobrahan. Dahil, yun nga po, ayan na po ang isang epekto. Yung mata naman ninyo. Okay, gagaling ka nga siguro sa TB mo, pero yung mata mo naman ang masisira. Okay? So, Miss Annie? Yes. Thank you very much, Attorney Doc. Good point, Doc Mark? Attorney. Go ahead po. Yes. Thank good you point, po, Attorney. Doc. Kailangan i-reiterate ko din na yung sakit or is dose-related din siya. So, pag mas mataas yung dosage mo ng ethambutol na na-receive, mas mataas yung chance mo na mag-develop ng toxicity. Kasi toxic ng sakit na to. Ayan. Sana may makatuklas, Attorney Doc, Doc, Mark, sana may makatuklas, na walang magiging epekto doon sa optic nerve once na uminom siya ng gamot para sa sakit na TB. Yan. Attorney Doc, sige pa, dagdagan natin yung mga tanong pa. Yes. Doc, sandali lang po may mga pahabol pa kaming tanong. Attorney Doc, go ahead please. Thank you. Oo, kasi napaka-interesting talaga na itong topic na to eh. So, Dr. Mark, okay, for instance po, napatunayan na po na merong ganitong kondisyon ng isang tao. Ano po ang mga possible na mga treatment po para po ma-manage po itong effect dun sa mata
Okay, because you said, okay, somebody has tuberculosis, kailangan uminom ng methambutol, walang choice para gumaling siya. Pero eto naman, nagkaroon naman ng problema doon sa kanyang mata. Ano po ang possible treatment or management po para po maiwasan po or at least hindi po grabe ang maging effect po doon sa optic nerve? Go ahead po, Doc. Okay. So since yung optic nerve ay isang nerve, isang ugat, nakakatulong sa recovery ng optic nerve is yung mga B-complex, vitamin B complex natin. So actually, kung ikaw ay nagtitake ng mga gamot sa TB, ina-advise na mag-take ka din ng mga B-complex na vitamins. Hindi ito cure, so ibig sabihin, pag nag-take ka nun, hindi niya maka-cancel yung naging masamang epekto ng gamot, pero nakakatulong ito sa recovery. Maliban doon, may mga ibang gamot din na more on supportive, parang kagaya ng mga vitamins na pwede nang ibigay, but unfortunately, sa ngayon wala pa talagang kayang makapagpa-reverse nung toxicity. Kaya importante na ma-recognize agad yung sintomas, yung paglabo ng paningin sa mga pasyente dyan na nagtitake ng mga gamot sa TB para sa baga or sa anumang organ. Importante na kung ikaw ay nakararanas ng pagkalabo ng iyong mata, ito ay ipagpaalam sa iyong doktor, para matignan ka ng isang ophthalmologist or eye doctor, para ma-recognize natin kung ikaw ba ay nagde-develop ng toxicity, particularly dun sa etapa. Okay. Doc, ito, pahabol ako. Doon sa mga mayroon ganitong klaseng sakit na, tinamaan na sila, anong gusto nyo mensahe na gusto nyo ipaabot sa kanila? Yung mga may sakit sa TB, mga pasyente na umiinom ng ganitong gamot, anong pag-iingat ang dapat nilang gawin para hindi maapektuhan yung kanilang optic nerve? Go ahead po, Doc. Thank you. Oo. So since this is a nerve, nerve disease, so ang iba pang mga toxic substance na nakaka-damage sa optic nerve natin is ang alcohol, so yung pag-iinom, at yung isa pa is yung smoking, yung tobacco use, so itong mga substances na to, napatunayan na nakaka-damage ng optic nerve, so kung mahina na yung optic nerve mo, na-damage na yung optic nerve mo, kailangan i-avoid na tong mga substance na to, And ayun, ipagbigay alam sa iyong doktor, madalas kapag nahihinto naman agad yung gamot, pwede pa siyang mai-reverse ng konti, or hindi na lumalala yung damage, kung nahihinto natin to agad. Okay, Miss Annie. Wow. This is really something new, Pero Miss Annie, 'di ba, alam naman natin na meron talagang mga gamot na pagka ininom mo, okay? Meron kang sakit. Meron kang gamot na iniinom to address that sakit, but meron namang effect sa ibang parte ng katawan mo. I know, Doc, correct me if I'm wrong, but there are, I think, some heart medicines. Kung meron kang heart problem, inom mo ka ng gamot, pero hihina naman yung tuhod mo. Pero meron namang, Miss Annie, na mga gamot na nagpapabuti. Okay? Apparently, yung glutathione. Yes, go ahead po, Doc. Go ahead po, Doc. So, hindi lang actually mga heart medicine. So, sa amin, sa mga kaming mga doktor, yung mga gamot na binibigay, ito ay mga napatunayan, na makakatulong, or makakapuksa, kagaya sa TB, yung mga gamot na yan, years na po yan na nandyan, napatunayan yan, makakapuksa sila ng tuberculosis, But unfortunately, ang tawag natin dito is yung mga adverse effects, or mga side effects ng mga gamot na hindi natin inaasahan, So importante na ang ating publiko, lahat tayo, alam natin, yung knowledge natin na merong ganitong sakit, pwede siyang epekto ng gamot, unfortunately, kaya
kung ma-recognize natin agad yung sintomas, no, ipagbigay alam natin sa doktor. No? So hindi ito bagong sakit, no? Ang TB is matagal na yung sakit. Yung ang ethambutol is years na natin siyang ginagamit sa tuberculosis. Hindi ito ganun ka-common, no? So i-educate natin yung public natin kasi baka isipin nila nakakasama pala sa mata yung mga gamot sa TB natin. Nakakasama pala sa mata, baka hindi na nila inumin. Hindi po, no? Ang mga gamot po natin sa TB ay napatunayang nakakapuksa, no, ng tuberculosis, no? But yun nga, no, unfortunately, no, mababa lang naman po yung percent, no? Pero pwede niyang maapektuhan yung mata, no? Ayan. Pero kahit na mababa po yung percent, no, ang resulta nito is devastating no? Lalo na pag ang pinag-uusapan din ay ang vision, no? Lalo na kung halimbawa may mga bata tayong pasyente, no? Mga tinitreat ng TB meningitis, no? Madalas yung mga ibang magulang, no? Pagka malabo na yung mata ng anak nila, na sinasabi nila na sana na-inform sila na pag ginamot ng yung TB is pwedeng maapektuhan yung mata, no? So isa to sa mga dilemma, no, ng mga doctors, no, pero ayun, regardless, no, kailangan nating mapuksa po yung tuberculosis. Okay. Alam mo, Attorney Dot, thank you very much. Napaka-honest ni Doc Mark sa pagsasabi. Ito yung epekto. Pero konting percentage ang lumalabas dito, Attorney Dot. Hindi naman lahat. Ano po? So, I do not know sa mga susunod na panahon kung makakatuklas nga na okay, kahit na uminom ka niyan, walang magiging epekto. Titingnan natin yan. Ha? Baka tuloy-tuloy yan sa... Di ba, Doc Mark? Baka gumagawa pa ng mga pagtuklas. Di ba po? So mag-aantabay tayo dyan. Okay. At this point, walang ibang Attorney Dot dahil effective yung gamot na binabanggit na yan. Okay, Attorney, alam ko may habol ka pa. Doc Mark, sadali. Ihabol ba si Attorney Dot? Isang tanong na lang po. Pasensya na. Sige, Attorney Dot, please. Thank you. Okay. Actually, Miss Annie, talagang it is our honor, no, na meron tayong guest na neuro-ophthalmologist ngayong hapon na to. So, Doc, yes, before we let you go, as an expert, no, neuro-ophthalmologist, ano po ang mga importanteng may iwan po ninyo na reminders, pinaka-importante, sa ating mga kababayan as to how they should take care of their eyes in general? Go ahead, Doc. Okay. No, so, yung mata natin, pahalagahan po natin. No? So, araw-araw po natin ginagamit ang ating mata, ang ating vision. No? Kung kayo po ay makarecognize ng mga sintomas, no? Kagaya ng paglabo ng no? Mga day-to-day activities nyo. No? So, dati sanay kayo na ganito ginagawa nyo, nakikita nyo siya, biglaan na lang na malabo yung paningin nyo, no? So, ipagbigay alam po ito sa mga doktor, no? So, kumonsulta po kayo sa mga ophthalmologist, no? Dahil maigi po, no, na malaman po agad yung kondisyon nyo, no? Kagaya po sa ethambutol toxic optic neuropathy, no? Kung maihinto po agad yung gamot, no, bago pa siya mas maging malala yung damage, no? Importante po 'yun, no? Kasi yung as a doctor, no, everyday, no, pag tumitingin ka sa mga pasyente, unfortunately, no, may mga pasyente na pumupunta pero nasa late na sila nung sakit nila, no? So pagka nasa dulo na nung sakit, no, kahit na specialist ka pa, no, you can only do so much, no? So hindi na ganun, wala ka na masyadong magagawa, no? Kaya importante kung may mga early signs, no, na panlalabo ng paningin, nahihirapan sa paningin, maganda kumonsulta sa isang ophthalmologist po. Attorney. Okay. Ayan. Very well said, Dr. Mark. So, Dr. Mark, talagang ang dami po naming natutunan po sa inyo and we hope to have you back again. But there's no more time. So, at this point, magpapasalamat na po kami from the bottom of our hearts. Dr. Mark Magdaluyo, maraming salamat po mula po sa Serbisyong Bayanihan. Of course, Dr. Mark is a neuro-ophthalmologist of the Philippine Academy of Ophthalmology. Congratulations po sa inyo, napakahusay po ninyo.
Doc? Yes. Thank you, attorney. No, it is an honor. No, maraming salamat. If you liked or learned from this video, please click subscribe.